Bunso, naiintindihan kita. Pero kumalma ka. Pinagdaanan ko rin yan. Yung nababash ka kahit wala ka namang kasalanan. Pero Bunso, huwag mo silang pansinin. Huwag kang magpapa-apekto. Ate, yung sa'yo kasi scamming issue lang yun eh. Eh sa akin, lahat sila tingin sa akin killer. At hindi ko naman ginusto yung nangyari kay Jessica eh. Hindi ko rin naman gusto na wala na siya dito. Bunso, alam natin ang totoo. Alam natin ang totoo. Ha? Tama na, Bunso. Tama na. Ayaw bumaba ni Colleen. Ayaw niyang kumain. Jeff, Abel, tulungan niyo ako umakyat. Kakausapin ko siya. Tara. Manuel, wag. Ayaw niya may kausap eh. Hayaan muna natin siya. Nay, sabi sa akin ni Colleen, ayaw na raw po niyang pumasok sa school. Kahit lumabas ng bahay, ayaw na rin daw po niya. Tinawagan ko si Doc Richard. Nagpapahanap ako ng psychologist. Nakakausap kay Colleen. Pare, hindi mo ba talaga nakita kung anong nangyari bago nabangga si Jessica? Wala talagang nakakita sa amin, pre. Teka, pinagdududahan mo ba si Colleen? Hindi naman, pare. Ewan ko. Naguguluhan na ako eh. Pare, naiipit ako doon sa dalawa kong anak. Siyempre gusto ko naman makamta ni Jessica yung hustisya. Pero si Colleen naman yung dinidiin eh. Alam, sa totoo lang pare, naniniwala ako sa sinasabi ni Colleen. Eh kaya alam pa paano kung biglang may lumabas na ebidensya o kaya may tumistigo. Pare, sabi kasi ni Colleen, naghihilahan daw sila. Tapos, nabitawan daw niya si Jessica. Paano kung sabihin nung nakakita eh, ang dating nagtulakan sila? Pare, yun din yung sinabi ni Colleen eh. Nagkataon, kapatid si Colleen, mawala na rin sa buhay ko.